It was great. Amen. All right, should we all stand, please? I hope you're ready for the preaching of the Word of God. And, you know, there's a preacher that can do better than what I can do tonight. You know, at alam ko na tayo po ipagpapalain ng Panginoon. Maki will come and preach the Word for us. Sir, may coke ba tayo? Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Are you happy this evening? Amen. Amen. And salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay nagkasama-sama sa pananambahan po natin sa gabi na ito. And it is truly a great blessing, mga kapatid, na tayo po ay makakapag-aral po ng salita po ng Diyos, sapagkat this is the only thing that can encourage the discouraged and that can lift up the down, no, mga kapatid. Kaya minsan sa dami po ng mga problema na nag-a-arose sa paligid po natin, katulad po ng mga nababalitaan natin sa social media, nakikita natin sa mga balita, hindi na po lingid. Sabi ko nga po sa inyo noong nakaraang linggo, na hindi na po lingid sa ating kaalaman ang mga pangyayari po na ito. And we're so thankful that we're not excused, pero sa biyaya ng Panginoon, it can happen to us, pero sa biyaya ng Panginoon, hindi po nangyayari sa atin. Kaya dun pa lang po, mga kapatid, makikita na po natin ang totoong paggabay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Kaya ngayon pong gabi po na ito, susundan po natin yung mensahe ng ating mahal na pastor noong nakaraang linggo, that attitude when it comes to discouragement. Alam niyo po, yan ang pinakamatinding kalaban ng mga Kristiyano. Yung kapag na-discourage na ang isang Kristiyano, minsan he or she is trying to solve it by his or her own way. No po? And dyan po masusukat, sa totoo lang, dyan po natin masusukat ang lahat ng napag-aralan po natin pagdating po sa salita ng Diyos. No one is perfect. Walang malakas po sa atin. Walang pwedeng magsabi po sa atin na hindi ako tinatablan ng mga discouragement na yan eh. Wala pong kayang magsabi yan dahil hindi po natin alam kung ano yung pwedeng ibigay ng dyablo po sa atin. Tandaan nyo po, mga kapatid, the only discourager na nagbibigay po sa atin ay hindi po yung mga kagalit po ninyong miyembro sa loob ng simbahan. Hindi po sila, kundi ang nagdi-discourage sa atin, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kalaban ng Diyos, walang iba ang prinsipe ng mundong ito, kundi ang dyablo. Kaya nga po, napakaganda ng mensahe ng ating mahal na pastor, yung attitude mo pag ikaw ay na-discourage. Napakaganda po ng storya na nabanggit po about kay David. Makikita po natin that David encouraged himself not with other people, but he encouraged himself with the Lord. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, bago tayo dumating dito po sa ating pong talatang babasahin, alam niyo po ba sa buhay po ni David, if you're going to study the life of David, dumating po siya sa punto ng pagkakataon that he also tried to solve his discouragements, hindi lang isa, discouragements using his own way. Sinubukan niya pong isolve ang mga discouragements sa buhay niya ayon sa kanyang sariling pamamaraan. Dumating po sa punto ng pagkakataon na talagang na-discourage siya first and foremost kay Saul, na matagal niyang pinaglingkuran, inidolo niyang hari, pero dumating sa punto ng pagkakataon na siya ay ipapahanap para patayin. Grabe ang discouragement niya at ang kanyang ginawa para hindi siya mamatay, para maabsan lang yung ma-solve niya lang yung discouragements niya. Ang ginawa niya doon po sa punto na yon, lumayo siya. Which is na pag lumayo ka, tinakbuhan mo yung problema, na-preach na po ito dito, wala ring mangyayari sa problema. Pangalawa, sinubukan niyang isolve ang isa pang discouragements niya by seeking refuge in the place of enemy. Kung maalala niyo po yung storya po na yan, na sinubukan niyang mag-seek ng refuge sa lugar na kung saan, alam niya naman na yun yung kanyang mga taong tinalo. Nag-seek siya ng refuge sa lugar ng mga Philistines,
which is hindi rin po na-solve ang kanyang discouragements. Pero ang salamat sa Panginoon that He is a man after God's own heart. Dumating sa punto ng pagkakataon na na-realize niya, that's why, yung mga discouragement niya, instead now of solving it using His own way, He resolved it. Kaya nga po, the title of the message this evening is Resolving Discouragements. Alam ko po mga kapatid, minsan na po dumating sa punto ng pagkakataon na minsan ka nang na-discourage. Ginawa mo na ang lahat, in-unfriend mo na, binlock mo na, tinots mo pa, minayday mo pa. Lahat na ginawa mo para lang mawala sa'yo yung pakiramdam. Yung galit, yung bigat ng pakiramdam ng pagiging discouraged. Lumayo ka sa simbahan, iniwan mo ang gawain ng Panginoon. But you cannot deny it that the discouragement is still there. That is why the encouragement this evening is resolving discouragement. Pag sinabi po natin ng ibig sabihin po niyan is again. Kaya mo uulitin because there is something wrong doon sa una mong ginawa. And it takes a good spirit and a humble spirit na ulitin mo ang pamamaraan at this time, hindi mo na pamamaraan kundi pamamaraan ng Diyos. That's why in the book, another book, sa book na sinulat po ni David, you will notice how he resolves discouragements. Psalms chapter 100. Let's read the whole chapter of Psalms chapter 100. Let's begin reading from verse number 1 down to verse number 5. Sabi ko nga po nung una, sinubukan ni David na siya ang mag-solve. Walang epekto. Hindi gumana. That's why this time, he resolved the problem. He resolved discouragements by this thing. Sabi po ng Bible, Psalms chapter 100, in verse number 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pastures. Enter into the gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Kaya this time, hindi po natin pwede sabihin, Brad, iba yung panahon ni David sa panahon natin ngayon. Iba man ang panahon ni David sa panahon po natin ngayon. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran ni David is the same God that we are worshiping today. Yung Diyos na nakapag-encourage kay David, siyang mag-i-encourage po sa lahat ng mga discouraged po ngayon. Yung Diyos na nagbigay ng mercy kay David, yung katotohanan na nag-i-everlast all throughout the life, is the same God na meron po tayo ngayon. That is why to all the discouraged this evening, maaring gumawa ka na ng sarili mong solusyon, but let's resolve discouragement. Resolving discouragements. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Kayo po, O Diyos, ang patuloy po na manguna. Make us worthy, O God, to receive your word this evening. At tulungan niyo po ako, Diyos, please help me. I can't do this without you. Kayo po ang nagbigay ng mensahe po na ito sa akin. Nanalangin po ako sa inyo, Panginoon, kung ano po ang kailangan naming mensahe, Panginoon, na siyang magtutulong po sa amin upang kami po ay masumpungan po ninyo na matapat na naglilingkod po sa inyo. Kaya ngayon pong gabi, Panginoon, gamitin niyo po ako. Make me a blessing. Use me, O God. Holy Spirit, please flow through me. Maraming salamat po, and open our hearts and open our minds, O God, as we listen to your word. This is not my word. This is your word, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Ngayon pong gabi po na ito, alam naman po natin that discouragements are everywhere.
Discouragements are everywhere. As you go out there in the world, may I remind you, brethren, that all those things that can possibly hinder you not to be fully effective servant of Christ is out there. Lahat ng pwedeng magpahina po sa atin sa paglilingkod po natin sa Diyos ay matatagpuan po natin sa mundong ito. Maaring ikaw ngayon yung isang Kristiyano na ang tanging goal mo lang ay magamit ka ng Panginoon. Ikaw yung isang Kristiyano na ang gusto mo lang ay maitaas lagi ang pangalan ng Panginoon. Hanggat maaari, you're not perfect, no one is perfect, but ang tanging goal mo lang is maging blessing ka sa ibang tao. Yan lang ang goal mo. Pero tandaan mo, kapatid, ang pagdi-discourage ng diablo sa ibabaw ng mundo na ito ay nandiyan lang sa tabi mo. Nandiyan lang sa paligid mo. Sa panahon na iniisip mo na ikaw ay malakas, tandaan mo, pwede kang manghina. Sa panahon na iniisip mo na ikaw ay may tagumpay, tandaan mo, pwede kang malugmok. Just like what happened to David and his men. After their victory, if you can recall the message last Sunday, after their victory, discouragement arose. Sabi nga po ng ating mahal na pastor last Sunday, sino ang nag-aakala na pagkatapos ng tagumpay, may haharapin kang discouragement? Minsan tuwan-tuwa ka na, salamat sa Panginoon, binigyan ako ng victory. Salamat sa Panginoon, ito na yung inaasam-asam kong tagumpay. Pero kalain niyo po, after the victory, after the celebration, discouragement kagad ang humarap kay David. But may I remind you this evening, brethren, that even though discouragement is always at the front gate of our life, wag po nating kakalimutan that we have a God that is bigger than all our problems, bigger than all our fears, bigger than all our questions, bigger than the mountains we can or we cannot see. Kapatid, kung ang iniisip mong discouragement ay tatakpan ng Diyos na pinaglilingkuran mo, nagkakamali po tayo mga kapatid. Sapagkat in this world, no one is greater and bigger than the God that we are serving. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, maaaring mapunta ka doon sa estado na ikaw ngayon ay discouraged na. Pero tandaan mo at huwag mong kakalimutan that you have a God that is bigger than all your problems. Bigger than all your fears, bigger than all your questions, and bigger than the mountains you can or you cannot see. Minsan ang fear ng tao kapag hindi niya na nakikita yung nasa harap niya. Pero salamat sa Panginoon kung bakit nakakapunta ka sa harap ng problema mo nang walang nangyayari sa iyo. It's because merong isang Diyos na nakakakita beyond sa problema mo. Maaaring sa paningin mo, hindi mo kaya, pero merong isang Diyos na kaya kang gabayan throughout your problems, throughout your discouragements. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo bilang isang Kristiyano, yes, nandiyan ang discouragement. Pero tandaan mo, bilang isang merong pinaglilingkuran na Diyos, hindi ka pwedeng matalo. Maaaring sasabihin natin, sir, hindi naman ako malakas. Yeah, we know that. Walang malakas sa atin. Lahat tayo ay subject ng discouragement. Just like David. Mga kapatid, sino ang magsasabing pwedeng ma-discourage si David? Sa title pa lang na nakadikit sa pangalan niya. He is a man after God's own heart. Siya yung taong malapit sa puso ng Diyos, pero nakaranas ng discouragement. Nakaranas na maglugmok sa isang lugar. Nakaranas na i-isolate niya ang kanyang sarili. Sinubukan niyang gumawa ng mga decisions na sa tingin niyang tutulong para mawala ang kanyang discouragement, but nothing happened. Pero may isa siyang tinakbuhan na kung saan when he resolved his discouragement, sabi ni David, he came to the point na sabi ni David, lahat ay ginawa ko, pero wala pa rin nangyayari. Now it's try to resolve. I will do this now. I will trust the God that I am serving. I will trust my God na kung saan nagbibigay sa akin ng panalo every time that I have a battle. I will trust Him. And later on, you will see, si David ay sumulat ng isang libro na wala ng ibang laman, kundi puro papuri sa pangalan ng Panginoon.
Is it sound familiar sa inyo, mga kapatid? Na dumating na po yung punto ng pagkakataon sa buhay mo. Sinubukan mo na lahat. Sabi ko nga po sa inyo kanina, lumayo ka na sa simbahan. Iniwan mo yung ministry mo. Iniwan mo yung nag-disciple sa'yo. Iniwan mo ang pastor na inilagay sa'yo ng Panginoon. Just for one reason, na-discourage ka. Just for one reason, you isolate yourself from the Word of God. Na ang sabi mo, kahit kailan hindi na ako magbubukas ng salita ng Diyos. In-unfollow mo ang page ng simbahan. In-unfriend mo yung mga tao nag-i-encourage sa'yo. Nagpalipat-lipat ka ng lugar, huwag ka lang masumpungan ng area leader mo. You did everything you can. But you came to a point na sinabi mo, bakit parang wala pa rin nangyayari? Because you're solving your discouragement by yourself. Now it's time to resolve the problem just like David. Encourage yourself in the Lord. Encourage yourself in the Lord. Sabi nga po ng ating mahal na pastor, there will come a time na pagkatapos mong magbunyi, pagkatapos mong magpasalamat sa Panginoon, meron ka na namang hihilinging tulong sa Panginoon. Minsan, akala natin, masaya na tayo. Sabi ko nga po, maybe a lot of us here inside the auditorium tonight, nakaranas po kayo ng ganito, na yung tipong katatapos mo lang magsabi ng, ay, salamat. After a minute, anong sabi mo? Buwisit na yan. Kakatapos mo lang magsabi ng salamat. Pagdating dito sa kabila, ano ba yan? Discouraged na naman. Encourage ka kanina, discourage ka ngayon. Kaya nga sabi po dito ng ating mahal na pastor last Sunday, hindi ibig sabihin niya na wala na tayong mga bagay, na hindi porket puro tagumpay ang ating pong nararanasan ngayon. Hindi ibig sabihin yan, wala na tayong bagay na madadaanan na hindi natin magugustuhan. Bakit po? Sabi ko nga po sa inyo kanina, discouragements are everywhere. But dwelling on your discouragement is another thing. But let me encourage you tonight, brethren, that instead of thinking that you are already defeated, instead of posting some sama ng loob sa thoughts and letting the whole world know that you are discouraged. Nakalagay sa thoughts mo, discouraged nga. Ako na naman, lagi na lang ako nakikita, yung mga laman ng thoughts. Diba? Instead of doing those things and letting the people know that you are discouraged, just like what I've told you past Sundays ago, that I know, that you know, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Tandaan mo kapatid, maaring iba ang pananaw mo sa discouragement na yan. Pero kung hahayaan mo na ma-resolve mo yan, gamit ang kapangyarihan ng Diyos, alam mo that all those things, all those discouragement are working together for your own good. Kapatid, if you're going to say to me, Brad, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko ngayon. Brad, masakit, hindi mo alam kung ano ang naidulot sa akin ng pangyayaring ito. Well, kapatid, tama po kayo. Hindi ko nga po yan alam. Pero salamat na merong salita ng Diyos na nagtuturo po sa atin na instead na magmukmuk tayo sa isang tabi, just like David again, let's encourage and let us resolve discouragement. Sinubukan na natin eh. We did it in our own way. Sinubukan natin nung tayo ay once na na-discourage. Nung once na tayo ay na-offend. Nung once na hindi sa'yo binigay ng usher yung gusto mong upuan. Sinubukan mo na eh. Umalis ka na ng simbahan, lumayo ka na sa simbahan. You did it in your own way. Pero pansin nyo po ba, nagkakamayan tayo ngayon? Pansin nyo po ba, nandito pa din kayo ngayon? Sinubukan mo na lumayo, pero salamat sa Panginoon, nakabalik ka. Sinubukan mo nang i-isolate ang sarili mo. Pero salamat sa Panginoon, bati na kayo nung usher na kinaagalitan mo. Nginingitian mo na ngayon yung ayaw mong kangitian. Sinasabi mo na, Brad, good morning. Good afternoon, ikaw na naman ang katabi ko.
kaya mo nang makipagkwentuhan sa kanya at hindi mo na siya pinagkikwentuhan. Bakit? It's because you resolve discouragement. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga po, dumating sa punto ng buhay ni David na sinubukan niyang gawin, pero walang epekto. Ang akala ni David, yung pag-isolate niya sa sarili niya, yun na yung susi. Yung pagtakbo niya sa problema, yun na yung susi. Yung pagtago niya, pag-seek niya ng refuge sa lugar ng kalaban, akala niya yun na yung susi. Pero hindi po. Ang susi ay nung niresolve niya yung kanyang discouragement. Kailan nawala yung discouragement ni David? Simula nung niresolve niya yan. Inulit niya kung paano niya isolve. Brethren, let us open our hearts and our mind this evening. Huwag po natin patigasin ang ating puso. Sabi nga ng ating mahal na pastor kaninang umaga, let us allow the Holy Spirit to control us. Let the Holy Spirit do His work within ourselves. Bakit po? Upang tayo po ay maturuan ng tamang pag-solve ng problema. Ng tamang pag-solve ng ating discouragement. Now, how do we resolve our discouragement? Number one, according to the text that we've just read, make a joyful noise. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Alam niyo po, ang ibig sabihin po ng make a joyful noise, that phrase right there, ay ito po ay the Hebrew word is ruah. R-U-A. Na ang ibig sabihin po to shout, to break forth, to make a loud sound. Na ang ibig sabihin po niya, kung titingnan po natin, saan ka sisigaw? Kanino ka sisigaw? Ano yung papakawalan mo? Ano yung loud sound na gagawin mo? Make a joyful noise unto the Lord. It means, brethren, let the people know that despite of discouragement you have, you can still give praises to God. Kapatid, nais ko pong sabihin po sa inyo, wala pong sa ibabaw ng lupa na ito ang makakapigil sa atin para hindi tayo magbigay ng papuri sa Diyos. Discouragement, isa lang yan. Bago dumating ang discouragement sa buhay mo, ang dami mo ng encouragement sa buhay mo na dumating. Isang discouragement lang yan, kapatid. Maybe that discouragement is good for one day. Maybe that discouragement is good for an hour, for a minute. Just try to break your spirit. Pero tandaan mo, bago pa dumating ang discouragement na yan, ginising ka na ng Diyos kaninang umaga. Tandaan mo, pinrovide na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Maraming naaaksidente sa daan, pero salamat sa Panginoon, ikaw ay ligtas pa rin. Maraming nagkakasakit, maraming tao ang punong-puno na ng problema sa buhay, pero ikaw, salamat sa Panginoon, you can still raise your hand and raise your Bible and shout amen and still praising God because He is good to you. Make a joyful noise. Make a joyful noise. Kapatid, wag mong hayaan na yung isang discouragement ang magtatakip ng bibig mo para hindi mo masabi ang praise the Lord, para hindi ka makasigaw ng amen. Despite of dwelling on your encouragement, make a joyful noise. Maraming umiiyak sa problema. Maraming sumisigaw sa kanilang problema. Maraming sumisigaw dahil sila ay discouraged. Pero salamat sa Panginoon, tayo ay sumisigaw despite of all those discouragements na nakapalibot sa atin. That's how you resolve your discouragement, brethren. Huwag ka sabihin, ayoko na sa buhay na ito. No, that's a wrong shout. The best shout is, salamat sa Panginoon. Bagamat discouraged ako, yung preaching kaninang umaga, sakto sa pangangailangan ko. That is making a joyful noise. Ginawa mo na eh. Hindi umepekto, di ba? Now it's time for you to resolve your discouragement. Pinasaya mo na ang sarili mo. Binili mo na yung gamit na gusto mo. Nagbakasyon ka na sa malayong lugar na ikaw lang at yung pilotong naghatid sa iyo ang nakakaalam. Yun na yung lugar na pinuntahan mo.
Lahat na. Nag-take ka ng picture, nag-post ka. You let the whole world know na ina-isolate mo ang sarili mo. Bakit? May problema ka eh. Pero tinan mo, hindi ka pa rin makangiti. Ang hirap pa din ngumiti. Smile, 1, 2, 3. Thumbs up. Ganyan ka pa rin. Yung actions mo pa rin, hindi ka masaya. Because you know that there's something within you na hindi kayang gamutin ng pera, hindi kayang gamutin ng lugar, hindi kayang gamutin ng ibang mga bagay sa ibabaw ng lupa na ito. But there is one thing that I can assure you na magre-result na discouragement mo. Make a joyful noise. Make a joyful noise. Kapatid, sabi ko nga po dito, ibig sabihin ng make a joyful noise, to shout, to break forth, to make a loud sound. At ito pong joyful, wala naman pong joyful sa problema. I understand that. Kaya nga sabi ni David, instead of crying, make a joyful noise. Huwag mong malungkot ka na, pinalungkot mo pa yung sarili mo, hindi ano pa yun, lungkot na lungkot ka na. Pero sa panahon ng kalungkutan, kapatid, pumunta ka ng simbahan, meron kang salita ng Diyos, mamaya lang magkakape na tayo. Mamaya lang kakain tayo ng pansit na may protina. Mamaya lang bibili na naman si Sir Chito ng mainit na pandesal. Mamaya na naman kailangan 5 paalamanan muna, 5 good night muna, 5 saludo muna bago mag-uwian. Pero at least uuwi ka ng merong baong-baong saya at hindi mo bit-bit yung discouragement mo. Make a joyful noise. Kapatid, alam ko po, kayo pong mga sumisigaw po ngayon, kayo pong mga gumagawa ng joyful noise right now, alam kong minsan na dumating na rin sa punto ng buhay nyo na kayo ay discouraged. Pero salamat sa Panginoon that you are making a joyful sound. You are standing up and shouting, praise the Lord. Amen. Because God deals with your discouragement. Verse number 2, serve the Lord with gladness. It means enjoy every minute that you have with God. Let the people know na normal lang ang dumating. Normal lang na dumating ang mapait na tagpo ng buhay ninyo. Hayaan nyo, kapatid, normal yan. Pag kumain ka ng ampalaya, mapait. Ayoko. Pag kumain ka ng papait, mas lalong mapait. Normal na sinasabi natin na nandun tayo sa mapait na tagpo ng buhay natin. But always remember, brethren, mapait man ang dating ng discouragement sa buhay mo, but every day with Jesus is sweeter than the day before. Kapatid, hindi mo lang, yung sabi ko nga po sa inyo yung discouragement mo, baka pang 1 oras lang yan kasi nakita ka ng jablo, sobrang saya mo ayaw ng jablo na magsaya tayo, kapatid Ayaw ng jablo na matuwa tayo sa ginagawa ng Panginoon sa atin Kaya gagamit siya ng mga bagay, gagamit siya ng mga tao para i-discourage ka. Tandaan mo, good for that thing lang yan. Yung discouragement, hindi mo araw-araw kasama yan. Yung Diyos, araw-araw mong kasama. Kaya nga sabi ng Bible, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Instead na habang naglalakad ka, papunta ka na ng simbahan, pagbaba sa'yo dyan sa Dagohoy, ito na naman, sabi ni Pastor, susunduin kami doon. Hindi naman kami sinundo. Pagdating ng coaster doon, pagdating ng L3, nagbihis na yung mga driver. Sabi, yung tricycle ni Sir Rudy, pagsusundo daw, wala akong nakita. Kapatid, pupunta tayo sa simbahan. Pupunta tayo sa simbahan. What if kung ang kantahin mo na lang is to God be the glory, great things He has done. Bakit? Muntik ka lang hindi makasimba ngayon kasi masama ang pakiramdam mo kahapon Pero dahil pinagaling ka ng Panginoon, meron ngayong awitin sa iyong puso na habang pumupunta ka sa simbahan, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me, I am His own. What a joy we share
as we tarry there. Yun ang kanta na meron ka, kapatid. Because every day with Jesus is sweeter than the day before. That's why serve the Lord with gladness. Kapatid, minsan ang nangyari pag tayo ay discouraged, we are trying to please people. We are trying to get the attention of the people. We are trying to serve this man. We are trying to serve this person. Bakit? Para makuha natin yung simpatsya ng tao. No. Mali, kapatid. That is not how you solve discouragement. Let us resolve our discouragement by serving the Lord with gladness. Kaya nga naalala ko po, ang panalangin lagi ng ating mahal na pastor. Pag utuwing umaga, nung pa po ko, nung magkasama pa po kami sa bahay, naririnig ko po yan. Naririnig ko ang mga tugtugin na pinapatugtog niya sa kanyang computer, sa kanyang tablet. Puro awitin na papuri sa Panginoon. Makikinig siya ng preaching kapag nandoon siya sa loob ng kwarto. Bakit? So that ang mananatili po sa kanya at sa kanyang puso, ang laging maaalala niya is how he will serve the Lord with gladness. Pag may problema ka, huwag ka na mag-entertain ng problema. Kapag discouraged ka, huwag mo nang hanapin, discouraged ka rin ba? Likabo tayo grupo. Tapos pupunta kayo sa isang kabe. So, north, south, east corner, tsaka discourage corner, meron na. Bakit? Instead of doing that, kapatid, huwag mo ipakita, lalo na pag meron kang ministry, huwag kang tutugtog dyan na nakasimangot. Huwag kang mag-a-usher ng tao dyan na nakasimangot at iniisip mo yung problema mo. Paano pag hindi sumunod dyan, dadamputin mo, sinabi ng dito kay. Problemado ako, ha? Discourage, oh? Umingiti bang? Umingiti? No. Don't dwell on your hindi po yan ang proper solving of discouragement. Sabi ko nga po sa iyo, discouragement are just good for a day, just good for an hour. Pero yung pagpapala ng Panginoon, yung Diyos na meron ka, araw-araw mong kasama yan, segundo mong kasama yan, minuto mong kasama yan. That's why serve Him with gladness. Kung may nang offend man sa'yo, sir, di mo kasi alam kung anong ginawa sa akin yung tao na yan eh. Gusto ko lang naman makipagkamay kay pastor, binan pa ako ng tao na yan. Yan ang tao na yan. Nasaan na? Nawala. Gusto ko lang naman makipag-fellowship pero pinagbawalan ako. Binan ako sa area. Tinanggal ako sa GC. Sir, di mo alam. Di mo alam kung ano yung ginawa sa akin yung tao na yan. Instead of pointing fingers to others, forget them. Forget them, just serve the Lord with gladness. Kapatid, makikita mo, later on, you will find out, dalawa na kayong magkasama. Baka mag-duet pa kayo minsan pag may programa yung simbahan. Makakamayan mo na siya ng kamusta ka, halina't magsaya. Pumalakpak, ituro ang paa. Instead of pointing on him or on her, tama na. At mapapansin mo na bakit? Hindi na sa'yo problema yung discouragement eh. Bakit? Sabi ko nga po, kung papansinin natin ang discouragement, nandiyan lang yan sa paligid. Paikot-ikot lang yan. Madali lang i-discourage ang sarili. Madali lang po. Sa totoo lang, sobrang dali lang i-discourage ang sarili. Obserbahan mo lang isang taong ayaw mo, madi-discourage ka na eh. Tingin ko, kunin mo lang yung social media, madi-discourage ka na. Hindi ka naman kasali sa Senado, pati ikaw galit dun. Hindi ka naman kilala nung pinaglalaban mong tao, pati ikaw, inaway mo lahat na nandito. Madali lang i-discourage ang sarili, kapatid. But instead of doing that, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kapatid, sabihin ko po sa inyo, alam nyo po, isa sa mga ginagawa ko po, bago po ako magpaawit, pinapanood ko yung mga dynamic song leader. Bakit? So that I can copy their enthusiasm. Sabi ko nga po sa choir, alam nyo kung bakit kasi yung kinanta po ng choir is one of pastor's request na kantahin po ng choir. At ang kumanta po niyan is the Gator Vocal Band. Minsan pag pinanood mo sila, parang sila lang yung may kayang kumanta ng ganong kanta. Parang sila lang yung kanta nila, parang sa kanila lang. Kumbaga pag pinilit mong kopyahin, hindi mo makokopya.
Pero alam niyo po ba, what I learned about them as tinuro po sa amin ni Pastor, it's not about the song, but it is how they sing the song. Kung paano nila yun kantahin, yun ang nagpapahirap. Kung kukopyahin mo lang yung kanta, mahihirapan ka. Pero kung kukopyahin mo yung espiritu nila, kung paano nila inaawit ang isang awitin para sa Panginoon, you can sing their song. You can proclaim your Redeemer. You can sing your Redeemer. Bakit? Kuha mo yung mensahe ng kanta. Yan ang sabi ko sa choir. Huwag kayong matakot kapag meron tayong ganyang bidyong pinapanood. Hindi natin kailangan ng drums para lang makopya yung awitin nila. Try to copy their spirit on how they sing that song. Kaya nga the motto ng choir, mga kapatid, is we preach when we sing. Bakit? We are exposing the message of the song. We are letting the people know that this is my God. This is our God. This is the God that we are serving. That's why instead of dwelling on discouragement, serve Him with gladness. Instead of solving your discouragement with money, with fame, or with other things, solve it by serving the Lord with gladness. And as you come to His presence, make sure that you're praising Him. Wag mong gawing parang sa mga young people, parang nagsusumbong sa nanay mo. Parang nagsusumbong sa tatay mo. Wag kang magsisimba kasi, papanalangin kita sa Panginoon. No. Mamaya, madadaanan natin yan. Pag sabi nga po ng Bible, you come to His presence with praising, with singing. That is how you resolve your discouragement. Then verse number 3, know ye the Lord. Know ye the Lord. Sabi po ng verse number 3, know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us. It is not the discouragement that made you. It is God that made us. It is He that made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Know ye the Lord. It means God will be the one that will help you overcome whatever it is that you are experiencing today. Always remember this, brethren, that in the book of 1 Corinthians, chapter number 10, in verse number 13, bakit ko po ito babanggitin? It's because kailangan sa panahon ng discouragement, dapat alam mo at kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Bakit? Kasi kung hindi mo kilala, gagawa ka ng sarili mong pamamaraan para ma-solve ang problem, ang discouragement mo. Pero sabi po dito in 1 Corinthians chapter 10 verse number 13, there had no temptation taken you but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are what? Able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Kapatid, discouragement lang yan eh. Kung yung discouragement mo ay ganito kalaki, at hindi mo nakikita ang other side, tandaan mo, pag kilala mo ang Diyos, malakas ang loob mo na makakatawid ka sa discouragement na yan. Kaya nga po maraming Kristiyano ang gumagawa ng kanilang sariling desisyon na sila ay lalayo sa simbahan, iiwanan ang gawain ng Panginoon. It's because of the reason they do not really know the God that they are serving. Kaya ang nangyayari, bumubuo-buo ng grupo. Mag-iipon-ipon, sabay-sabay manonood ng team preparation, sabay-sabay din sila magko-comment. Sabay-sabay manonood, mag-iipon-ipon, sabay-sabay manonood ng The Baptist Lunch, sabay-sabay din silang magko-comment. Sabay-sabay manonood ng service at manggugulo sa comment section. That's their way on how they solve their discouragement. Sabi nga ni Pastor para makarecover ka, para hindi ka makarecover sa iyong discouragement, mas mahirap yun. Sabi ng ating mahal na pastor, anong gagawin mo? Pipilitin mong wag maialis ang puot sa iyong puso. Pipilitin mo at papaniwalain mo ang sarili mo na wala ng kagamutan sa discouragement mo.
Ang problema sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng Bible, know ye that the Lord, He is God. Kung yung ang tingin mo sa discouragement mo, kapatid, wala nang solusyon, know ye that the Lord, He is God. Because with Him, nothing shall be impossible. Kung imposible na po sa inyo na makarecover sa discouragement, just like David, akala niya yun na. Yun na yung paraan. But when he resolved it, ano po ang ginawa niya? One of his prayer is what? Restore unto me the joy of my salvation. And when God restored the joy of His salvation, nasumpungan po niya ang sarili niya na nagbibigay siya ng papuri sa pangalan ng Panginoon. Bakit? Alam niya na doon sa discouragement niya, Diyos lang ang makakaresolba niyan. Let me encourage you this evening, brethren, that before you dwell on your discouragement, know God first. Huwag mong isarado yung sarili mo. Huwag mo isarado na, na-discourage na ako. Lilipat na lang ako ibang simbahan. Hindi na ako mag-involve sa area namin. Doon na lang ako mag-involve sa kabila. Hindi na ako mag-involve dyan. Ayoko na dyan. Discouraged na ako eh. Hindi na ako magpe-perform ng ministry ko. Discouraged na ako. Before you dwell on your discouragement, my encouragement po sa inyo is to know God first. Alamin mo muna. Kasi kung tayo lang, wala talaga tayong kakayanan, kapatid. Wala tayong kakayanan. Pero sinisigurado ko po sa inyo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay may kakayanan. May kakayanan ang Diyos. Discouraged ka? Maaaring sabihin mo, hindi ko na talaga mapapatawad yung tao na yan. Ayoko nang makita yan. In-unfriend mo na, binlock mo na. Problema, iisang simbahan kayo. Hindi mo na nga siya kita sa social media. Kita mo naman siya sa simbahan. Ayaw mo na siyang makita sa social media. Nanood ka ng programa ng simbahan, inimbita siya maging guest. Tapos, discourage ulit. Brethren, before you dwell on your discouragement, know God first. Know God first, just like David. Nung sa panahon ng kanyang discouragement, wala na po siyang ibang tinawag, kundi ang Diyos. Wala siyang ibang kinausap, kundi ang Diyos. In-encourage niya ang sarili niya, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Bakit? Kilala ni David eh. Napaka-imposible. Ang ganda na ng samahan nila ng Diyos eh. Imposible na manalo siya sa lion. Imposible na manalo siya sa bear. Higit na imposible na manalo siya kay Goliath. Pero lahat yun, kapatid, na pagtagumpayan ni David, it's because of his God. Kaya nung sa panahon na siya ay discouraged, isa lang ang nilapitan niya, Diyos. Diyos! Bakit? Alam ko eh. Itinawid niya ako doon sa higanting na may spear, may shield. Akalain nyo, ilang height yun? Ano ang height ni David? Pero dito tinamaan. Hindi yun laro na may aasintahin ka. May armor pa yun. And during those times, dahil laking Sunday school po ako, yung helmet ni Goliath doon, mayroon pang nakalagay dito. Pero sa ulo tinamaan. Anong gamit ni David? 5 smooth stones. Anong gamit ni Goliath? Armor, shield, spear, sword. Na yung sword na meron si Goliath, yun pa ang pumatay ng tuluyan sa kanya. Sino ang may tulong niyan kay David? Diyos. Kaya nung sa panahon na si David ay na-discourage, sinubukan niya man isolve yan ng ayon sa kanyang sariling pamamaraan. But he find himself, later on, nasabi niya, no. I cannot do this alone. I will go back to the God na nagpanalo sa akin sa lahat ng laban ko. Kalahin niyo po ang panalangin ni David every time he goes to war. Ang panalangin ni David, teach me. Lord, teach me. Lord, teach me. Lord, guide me. Kaya alam niya kung saan siya tatakbo nun sa panahon ng discourage siya. Kapatid, bago ka mapunta sa discouragement mo, na meron ka na sinasabi mong discourage ka ngayon, alam mo kung anong ginawa ng Diyos sa'yo. Alam mo kung anong ginawa ng Diyos sa'yo. Kaya kung ngayon iniisip mo na imposible ka pang ma-encourage,
Know ye that the Lord, He is God. Know ye that the Lord, He is God. And after you do that, verse number 4, come to Him with a whole heart. Or verse number 3, come to Him with a whole heart. Verse number 4, sorry. Come to Him with a whole heart. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Alam niyo po ba mga kapatid, during those times, the gates, if you're going to study, particularly this verse right here, the gates, ang sinisimbolo po nito ay gate ng temple. Na sa tuwing papasok ang isang anak ng Diyos sa templo, dapat punong-puno siya ng pasasalamat. Kapatid, punong-puno ka ng ano kapag pumapasok ka dyan? Punong-puno ka ng sama ng loob? Punong-puno ka ng puot? Or punong-puno ka ng pasasalamat? Ano ang reaction mo nung ginising ka ng Panginoon? Anak, Sunday na. Sabi mo sa Panginoon, 5 minutes lang, Lord. Scam yan, mga kapatid, huwag niyong gagawin yan. Scam yan. Pag nag-alarm yan, gumising ka na. Scam yan, scam. 5 minutes, 5 minutes. 10 days na ang nakalipas. Scam yan. Pag ginising ka ng Panginoon, sabi nga ni Pastor, pag hindi siya makatulog sa gabi, tatanungin niya ang Diyos, anong gusto niyo pong mangyari? Mag-uusap tayo, He will pray. Hindi yung pag hindi ka makatulog, magpapaantokin mo yung sarili mo. No. Talk to Him. Para pag ginising ka ng Panginoon at dinala ka niya sa kanyang templo, punong-puno ka ng pasasalamat. Salamat, papasok ka dyan. Despite na anuman ang kalagayan mo physically, you will still be filled with thanksgiving. That's why the Bible says, if you want to solve your discouragement, when you come to the Lord, come to Him with a whole heart. Let us always put this in our mind na kapag tayo po ay lumapit sa Diyos, lumapit tayo ng buong puso. It's because of the reason na para hindi po tayo mag-isip, katulad ng sinasabi ng ating mahal na pastor, na ang tagumpay natin ay dahil sa atin. Minsan yan po ang pinakadelikado sa lahat, na gumising ka, nakakala mo dahil sa supplement na ininom mo. Minsan yan ang pinakamasamang pangyayari sa buhay natin, na tayo ay nakakatanggap ng mga bagay, and we thought na yan ay dahil sa atin. Brethren, anuman po ang bagay na natatanggap po natin ngayon, it's not because of who you are and what you have. It is because of God. Kaya kapag na-discourage ka, resolve it. Come to Him with a whole heart. Huwag kang papasok dito na bagamat meron kang discouragement, huwag kang papasok dito sa templo ng Panginoon na ang laman mo ay discouragement. Na kaya ka nagsimba kasi gusto mo siyang kumprontahin. Sige po, sige sir, magsisimba ako bukas. After ng service, usap kami yan. Pagtapos ng prayer, thank you, God bless you all, and God knows I love you all. Brad, halika. Hindi ka na umattend ng area fellowship, samantalang ang saya ng area fellowship. Hindi ka na umattend ng meeting ng team preparation, ng inuman session ng mga fathers. Kape, mga kapatid, kape. Ng mga fathers. Pagkatapos ng mesa dyan, mesa dito, tayo doon. Halos parang may Station of the Cross bago matapos ang fellowship. Bakit? Dahil pumasok ka dito ng buong puso mong pinapasalamatan ng Panginoon. Kaya ang hirap umuwi. Di ba? Ang hirap umuwi. Para lang hindi ka pauwi ni pastor, magtatago ka sa Agoncillo, doon kayo magpi-fellowship. Doon kayo magpi-fellowship sa mess hall. Doon kayo magpi-fellowship sa parking. Walang ganun, young people. Walang fellowship sa parking lot, ha? Bad yun. Bakit? Dahil pumasok ka ng simbahan ng punong-puno ka ng pasasalamat. Alam mo yung rason na kung bakit ka nakaupo ngayon, kasi alam mong meron kang papasalamatan sa Diyos. Come to Him with a whole heart. That is why we should not be afraid, brethren, of the aftershocks of discouragement. Alam niyo po yung aftershocks? Pag lumindol, di ba? Ang pinakadelikado at mas maraming casualty, yung aftershock.
Bakit? Minsan, pag lumindol ng una, kahit gaano pa kalakas yan, maaaring may magtumbahan pa dyan. Pero kita mo, aware ka pa eh. Alam mo kung saan ka tatakbo. Alam mo kung saan ka magtatago. Alam mo kung paano ka lalabas ng gusali. Alam mo kung saan ka pupunta. Pero ang hindi mo alam, yung aftershocks. Na kung titingnan natin, mga kapatid, yun ang pinakakinakatakutan ng lahat. Kaya nga anong sinasabi na warning sa atin kapag merong lindol? Huwag tayong pakasiguro. Kung nandiyan ka na sa lugar na yan, manatili ka dyan, huwag kang babalik. Hindi porket tumigil na, pwede ka nang bumalik. No. Minsan kapatid, dyan takot ang mga Kristiyano sa aftershocks ng discouragement. Pero nais ko pong sabihin po sa inyo, in verse number 4, the Lord is good. The Lord is good. Kaya huwag kang matatakot sa aftershock ng discouragement. Bakit? His mercy is everlasting. And His truth endureth to all generations. Kapatid, kung napagtagumpayan ni David ang kanyang discouragement, dahil sa katotohanan na natanggap niya nung panahon niya, it is the same truth from the Word of God na matatanggap po natin. Kaya huwag tayong matatakot at huwag tayong magdidwell sa ating discouragement. Bakit? Dahil hindi imposible na walang gamot ang discouragement po natin. That is why my question is, why pout when you can shout when discouragement comes? Why count the number of discouragements? Bakit ang binibilang mo is yung discouragement mo when you can count your blessing and name them one by one? Kapatid, subukan mo. Subukan mong pangalanan yung mga taong na-discourage ka. Konti lang yan, baka 5 lang yan. Baka 3 lang yan. Subukan mong bilangin yung blessing na natanggap mo sa Panginoon. Why count the numbers of discouragement? Hindi mo kailangan bilangin yun. Isa ka na lang. Okay, pangalawa mo na to, tumatlo ka pa. Bakit yun ang bibilangin mo? E paggising mo, that's 1. Pag-almusal mo, that's 2. Nananghalian ka, that's 3. Naghabunan ka, that's 4. Nag-midnights na ka, that's 5. Nagising ka na madaling araw, that's 6. Ginising ka ulit kinabukasan, that is 7. Pumunta ka sa simbahan, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, lumago ka sa salita ng Diyos, nagamot ang sakit mo spiritually, discouraged ka, na-encourage ka, imposiblihan ka na mabago ang sarili mo, pero nabago ka. Kapatid, count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Kapatid, resolving discouragement. Anong pamamaraan ang ginawa mo nung discourage ka? Umepekto ba? Kung hindi po, then the message is very clear. It's time. Come to the altar and it's time to resolve your discouragement. Hindi po galit ang Diyos sa inyo, kapatid. Kung yan man ay ginawa mo ayon sa sariling pamamaraan mo noon, hindi po galit ang Diyos sa inyo. Hindi po galit ang Diyos sa atin dahil alam ng Diyos natin ang ating kahinaan. That is why the very thing that we must do tonight is to come into His presence and resolve discouragement. Tumayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabi po na ito na inyo po ipinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for allowing us to hear your word. Thank you for the truth, O God, of your word. Kayo po ang patuloy po na manguna, Panginoon, sa mga anak po ninyo na lumalapit po sa inyo pong harapan po ngayon. Let them know, O God, na kung ginawa po, isinold po namin ang aming discouragement noon, please forgive us. And it's time for us, O God, to make a commitment that we will resolve our discouragements using your way now, O God. Bless the hearts of your people as they come to you this evening. Let's come to the throne of God.
Let's pray. Dakilang Diyos. Maraming po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa paggamit niyo po kay Maki. Thank you for that great message, oh God. Thank you that we can trust you, oh God, with our discouragement. Maraming bagay na nagdi-discourage sa amin sa buhay na ito. Maraming paraan ng diablo kung paano po kami pabagsakin, O Diyos. But thank you for your word, O God, that tells us that you are greater than him. You're greater than Satan, O God. Thank you, O God, for this message. We praise you. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Hope you got something tonight. Amen.